Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan once again. And Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day, Ma'am Che. Sa mga teachers, sa mga bata dito sa atong iglesia, si Jennifer, si Ate Arlene, si Ate Marvic, si Sir Jay, si Happy Teacher's Day. Sa pinaka-teacher ang atong iglesia, si Pastora Mincho. So daghang salamat sa inyong pag-impart of knowledge and wisdom, even your sacrifices, kaya ilaw lalim mahimong teacher na binag mga bata. So salamat kasi inyong kinabuhi. May the Lord bless all of you more and more. Okay, kung naan mo may mga Bibles with you, karon na kabuntagon, nabrihan nato sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12. Ingon siya din ha, okay, ni atong panahuna, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, aron pag-ampo o sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios. Sa English, mingon siya din ha, one of those days, Jesus went up to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Mag-ampo ta, labing halang dun o balaan ng mga Diyos. Salamat kaayo Ginoo for this moment na matuuna usab kami sa imong mga tulong, maminaw kami diha kanimo. Salamat kay Lord, nga ikaw human sa mata sa huna-huna, ikaw ang istorya sa mata kasing-kasing karon Ginoo, ang imong alagad nga imo lamang tigpamakba tabuni sa imong himaya, and that oh God, ikaw mismo may magakonbiktar kanila today aron kaming tanan mapuno sa imong mensahe ug sa imong mga tulong Ginoo. I give you all the glory and honor in Jesus mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Mingon atong teksto din at kaganina, katong niadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, aron pag-ampo sa tibok gabi nag-ampo siya sa Dios. So ilaha kung nabantayan ninyo, especially sa daan na tugon, daghang accounts nga ang mga tao sa Dios sa unang panahon musaka sila sa bukid aron sila mag-ampo. Diba? So to avoid distractions, di ba si Moses misaka sa Mount Sinai, even Abraham, itawag siya matug bukid para ihalad. And na-force, dahil mo siya dire nga si Jesus po, oy gibuhat niya sa bago nga tugon, misaka siya to sa bungtod, aron pag-ampo, o sa tibuok gabi nag-ampo siya. Okay, so akong hisgutan karong kabuntagon mga isun kini prayer, mga pag-ampo. Kabalo ko ang kitang tanan is very familiar. Ato kanang kabisado na kaayo, di ba? Gali ginabuhat na to sa mga takadlaw. Okay, ang prayer basically is a two-way communication. Ang pag-ampo is paki-istorya siya sa Ginoo. It is your time with the Lord. Kung mayroong kag two-way o kung mayroong kag conversation, kung mayroong kag communication, dili lang usa ang gaduro og tabi, dili lang isa ang gaduro og istorya, di ba? So kung mayroong kag two-way, meaning duha. Kung mag-istorya ko, maminaw ka. O kung ikaw mag-istorya, maminaw pud ko. Nakuha na to. So, mo na siya ang pinaka-basic na definition or meaning dun sa mga pag-ampo. So, sa diha nga mo doon, sa Ginoo, pasabot mga isuon, dili lang dahil nang diha magdurog ka o tabi, magdurog ka istorya sa tanan nimong gusto, and then, wala ka na dahil ka. Mawala pa nimo na pamati or na paminaw, what has the Lord has to say also. Amen? Mura pag ako ang anak nga, mag-ampo mi ana. So sabihan, gasugod na may ampo yan. Nari siya, Lord, please give me 4,000 pesos. Amen. Then, so tagsa-tagsa man ako sila pampuon. So pag mag-ampo ako siyang giinan na 4,000. Very specific man. Kaya usahay, pag mag-ampo may manginahanglan may kwarta mo, ana, ramay siya, Lord, please give us money. Kato kay, please, Lord, give us 4,000. Then ako siya, 4,000? Ano specific? Kung sinaa sa 4,000? Nga rin siya nga. Namang ko'y dula sa Nintendo Switch, mami, din ang kantidad siya of 4,000. Sus, pagkabalo na ko nga sa iya na din dula sa iyang Nintendo Switch, kung dili kong palit o mobile o inana ka mahal. Kaya ka na ilahang dula, bisan ilang mga game console, regalo silang tito. Kaya ko siya ginan na magpaabot ka sa mong birthday. So, kadungkay pa. Kaya ko nga, kabalo ba ka nga, kung mag-ampo ka sa Ginoo, dili tanan yung ipangayo ihata. So, tanaw sa Ginoo, kung kinahanglan na mo or dili. Or want ang animo din na siya. Want. So, want ka ko, no, dili ko no need. Then, yan ko nga, makaayo, kung makita sa Ginoo nga, dili na makaayo para nimo na dili dyan na niya ihaka. Kaya dili inana ang mga pag-ampo. Pag-ampo is, sa diha nga mangayo ka sa Ginoo, maminaw ko kadayon sa iyang tubag. Ako siya okay, I wait. Narapod siya. So, dili na siya ingon nga, inidoon nimo sa mga pag-ampo, mga isuon.
Paguman yung istorya na din ha, then wala ka na minaw sa Ginoo, lakaw na din ka, then you expect the Lord na, bago na to ni mo Lord, kaya ako na to ihatag ni mo. You have to take time also to listen. So matod pa, we come in prayer to God, we come in prayer in the name of Jesus. So wala may laing ngalan, di ba? Bisan pa sa Book of Acts, wala may laing ngalan na gihatag. So we come to God in prayer in the name of Jesus, based on His Word. Muna importante kayo isuon nga, before ka mag-ampo, yung itawag ito lang na devotion, magbasa ka sa Bible. Aron ma-acquaint ka, daghan ka mahibawan ng mga bersikulo, ganang ka mahibawan na pulong sa Ginoo din na sa Bible. Kaya then on, magamit din mo na siya when you pray. Magamit din mo na siya. Sumuha nang magbasa ka Bible, aron mag-ampo ka, base sa pulong sa Ginoo, base sa kamatuuran, dili lang sa mga nadunggan nimo nga inanigon man daw pagkampo, inanigon man. So ikaw mismo magtuon ka, magdiscover ka how to pray o magamit po na nimo dinha pud sa imong mga pag-ampo and guided by the Holy Spirit, giniyahan sa balang Espiritu Santo. Matud pa in the book of Romans 8:26 ingon siya dinha nga sasamang paagi sa atong pagkahuyang. Huyang ta. Kung Tagalog pa uso sa mga memes karon marupok, di ba? Huyang ta. And tabangan kita sa Espiritu, the Holy Spirit, insaad na mutabang ka nato kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Dili kita mahibalo kasi di kabalong ampo diha. Ako atong una na akong pagpangalagad sa Ginoo. So even na mga panahon karon nga na mga prayer request, dili ko kabalo unsaon pag-ampo. Ingon dali na itaw iampo Lord, unsaon man ako di siya pag-ampo. Wala ko kabalo. But the Holy Spirit promise na mutabang siya sa diha nga kita huyang, mutabang siya sa atbisan diha sa atong mga pag-ampo, tabangan kaniya ang makabaluta kung unsay right words, unsay specific need anang tawana, giyahan ka sa balang Espiritu Santo unsaon na siya pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa mga pulong. That even your cry and your groaning mga isuon language siya nga to sa langit kay ano man, it's the Holy Spirit nga managpuyo sa imuha gitabang nimo pag-ampo, pagsaysay sa mga pulong nga dili kay bikason dinha sa mga pag-ampo. Agree ba mo ana? Na mga times bitaw nga pag-mention pa lang sa ngalan wala mo gula na experience sa mga nga nag-mention nga ngalan iampo na siya, wala kay mas malitok na dulo na kaog hila, gasigihay lang kaog hila para nimo wala mo pinalitok ka pulo at tubagdan your tears and your groanings mahimo to siya nga language na to sa heaven nga masabtan na siya sa Dios Amahan. The Holy Spirit is on living in you, mutabang nimo sa imong kahuyang and bisan diha sa imong mga pag-ampo. Kay the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, impuyok na siya dinha kanimo, siya ang nagsilyo kanimo aron inigbalik sa ato ang manluluwas na anak kay marka anak ka sa Dios. O ganang Espiritu Santo mao po na siya mutabang nimo dinha sa imong mga pag-ampo. When you start your prayer with word, pag-ampo ni the Lord, Holy Spirit, can you come and help me how to pray? Amen. Kaya kita, bisan ako na yung mga moments igsuon nga, laay kayo mo ampo, kapoy kayo mo ampo, bugat kayo mo ampo. Then, mutindog na lang ko, maglakaw-lakaw ko, mainom, magkatudaan ng tubig, maglukso-lukso ko, para i-warm up ang kaugalingon. And then, magtangs ka, ang muinit, ang akong kasing-kasing, magsubo din ko, ampo din ko, Lord, bala ang Espiritu Santo, tabangi ko unsaon pag-ampo, o sige, kinahanglan i-ampo na ko karong adlaw, unsaon ako sa pag-ampo karong adlaw, kay bisaad man ang bala ang Espiritu Santo, mga isuon. And prayer is a fundamental expression of your faith. Expression siya sa imong pagtuo. Kung mituo ka isuon nga naay Ginoo, mag-ampo ka. Pero kung wala ka mituo nga naay Ginoo, dili siya ka mag-ampo. Tinuod? Di ka mo-ampo kung saan man ako nang-ampo nga. O may Diyos. Di ka mo-ampo, di ba? Naka-encounter mo tao nga dili mo tuo nga naay Ginoo. Kung naka-encounter na kong tao nga dili mo tuo Ginoo. Pasabot pa na ko siya nag-mission expo sa Tagitiklano del Norte. Nag-iwaliyad, i-exhortan ako siya. Then, pag human, ako siya ipasabat sa kumapagpapag. Di man mo amen? In Jesus' name, amen. Hindi siya mo amen. Then, ako na lang, Lord, ako gitiwas sa pagpag-ampo na ako siya ginan.
dili mo kamuinan ka na is pag-agree man. Kaya siya, di ko mutuong na Ginoo. Di sa ako muna ko nagbiluangan, ulit tawanan nila may dito ni. Di siya mutuo. So na yung mga tao, nga mutuo na dili sila muampo. So ang imong pag-ampo maison, it is an expression nga mituo ka nga naay Ginoo. Amen? Nakadumdum mo ni brother katong testimony siya dire, nga miingon siya, nga na isa kabutan na kaya niyang buhaton, pero gisulayan niya o pangayot sa Ginoo. Na Lord, kung kinintanan mahimong smooth, mga lagat, di ko, wala ko kabalo sa writer, basta na siya ikuan sa Ginoo, na himo niyang deal sa Ginoo. And then, gitabangan din siya sa Ginoo. So, ang imong pagtuo, ang imong pagduol everyday, mga iso, di na sa mga pag-apo, nagpamatuo, nga mituo ka nga na Diyos. And that, when people pray matupa, they are expressing their faith in God's existence, power, and goodness. So kung muduol ka din sa mga pag-ampo, mituo ka nga na Diyos nga nag-exist sa imong kinabuhi, na Diyos nga nagamaanan nga mutubag sa imong mga pag-ampo, na Diyos nga maayo nga naminaw nimo o bubuhat sa mga butang nga dili mo kayang buhaton. Amen? So that is your expression. And balik sa atong text kaganina, daghang verses na nakita nako diha in the New Testament mga isuon nga nag-record that Jesus Christ is praying. Diba? Daghang accounts, makita nimo din sa New Testament, na nag-ampo si Jesus. Pero kini nga teksto mga isuon, sa gibasa nato kaganina, mao'y mas nakapa-amaze nako. Imagine na bago nang nag-pray siya the whole night, sa tibuok gabi. Hello? Mga isuon? The whole night. Ako makasugakod kung ampo the whole night or the whole evening kung na'y kauban. Kanang mo inong ka ba nga, kasi tawag na, overnight prayer. Nasa klarin mo kung na among ginabuhat sa una overnight prayer. So magtapok min tanan, magsugod mi alas 8, taman dyan na sa alas 5 sa kadlawon. Kana makalahutay ko, kana mo ko'y kauban. So magpuli-puli mi, ako ang portion na po din. Magmanganta mi, sumurabag para na ko, di na ko dukaon kaayo. Kaya kung dukaon ko kaayo, nara po mukuhit ni mo nga, tulog-tulog niya, bangon, na nara po. Pero si Jesus Christ, may isun sa itong nabasa, is nag-ampo siya sa tibuok gabi. We can't imagine manggani spending even for an hour. Pila kataas na minuto nga makaampo ta sa Ginoo karon. Taas na 5 minuto? Di ba, nakisay maabot ang oras diri, itaga ng 100. Maabot ang isa ka oras na maampo. Di ba? Gani, in the book of Matthew, mingon gani sa Matthew, di ba, giinan niya ang mga disipulo, nga nganong wala man mo makatukaw, uban ka nako, bisan usa lang ka oras. Katong time nga nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, katulo. Unang adto ni Jesus Christ nga, i-arrest na mong siya pagkahuman at ito kung nakadungdung mo, di ba? I-arresto na siya kay mga na itong crucifixion na dahil ang next. Then, his heart daw is sorrowful, his heart is overwhelmed with sorrow, nagpuon siya kaayo na hadlo kay tawag siya ato nga time 100% man ang atong manluwas ato. Then, giingnan niya yung mga disciples, nisibog lang siya dito. Pagbalik na tulog sila. Then, pag ikaduha na po, pangata mo nga ito, man mo rin. Pagbalik na po mo, oras yapon yung nakaplagan. Pagkatulog mo, oras yapon. So pagkapat yung balik mo, oras yapon ibuha. Di mo nang ingon siya, nagili man lang mo makatukaw, uban ka na po, bisan-usan lang ka oras. Diba? So we can imagine spending an hour, gani how much more tibuok na nga gabi eh. Indeed, Jesus is our prayerful Savior, mga isuon. Amen? Si Jesus ang atong mainampuon nga manluluwas. Okay? So, mo ni title na to karong nga kabutagon, Jesus, our prayerful Savior. That even though He is God in the flesh, He prayed. Yes. Bisan obvious siya, He is 100% God and 100% human, pero nag-ampo siya igsuon. Kini nga passage na pakita nato kung galing si Ginoong Jesus, He is God in the flesh. Nakita niya ang necessity, nakita niya ang kamahinungdanon sa mga pag-ampo. Believers should recognize their own greater need for it. Amen? So mas labaw pa ta mga isuon. Kita nga magtutuo din na sa Ginoo kung si Kristo Jesus at iyang panahon nag-ampo siya sa tibuok gabi, how much more kita po dapat mubaba din na sa mga pag-ampo. And prayer is a broad topic, pero naalang ko'y tulong ka punto nga ipakita ninyo based ani nga passage mga isuon. Una is that Jesus is showing us the importance of prayer in our decisions.
Ikaduha, Jesus is showing us the example of a prayerful life and that prayers bring success. Amen? So, mali siya mapunto nga akong ipakita kaninyo based on the passage na atong ibasa kaganina. Kaya, ani nga pinakauna nga punto, nag-ampo siya, na some scholars and commentaries na mutana, nga nung ampo pa man siya nga Diyos man siya. Diba? Diyos siya in the flesh. Kinahanglan pa rin siya o kanang guidance, kinahanglan pa rin siya o kanang giya, kinahanglan pa rin siya ani mauna. So, in verse 13, makita nato pagkabuntag ni Ana, mo din nag-ampo si Ginoong Jesus the whole night is gitawag niya ang iyang mga tinunan pagkabuntag na o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya mga apostoles. So na crucial kay nga butang na himuon ni Ginoong Jesus and the day after. So nagbabad siya. So instead of magtuon, mag-research siya pag-ayo kinsa ni mga tawanan nga iyang pilion, he spent the night praying to God the Father and talking to God the Father na kinsa o unsa o kinsa ni mga tawhana ang ilang pilion. So he wanted the Father's guidance as he selected all the 12 apostles. Kay kabalo siya sa dusing nga mga apostolos na unya iyang pilion, diha nakasalalay ang future sa iglesia. Kadiba, kay pagkayag niya, gipasa na dayon niya sa 12 apostles ang mission. Go and make disciples. Pag-spread ninyo ang maayong balita, pag-disipulo kamo, ang unsay gitudlo nako kaninyo, itudlo usab ngadto kanila. Aron sila pud magtudlo po, hantud mo kayanap ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. So na-rest dito nakasalalay sa 12 nga unya iyang pilion. Mananangayo siya og guidance, nangayo siya nang duol siya ngadto sa Amahan, sa iyang langit ng Amahan. And prayer is your time with God. Diba? Kaya it's your communion. And ato nga time nga dayo siya, naa siya sa diri sa kalibutan yung hatwa sa langit, mo na time nga maki-istorya siya. That is the sweetest time sa iyang kinabuhi, maki-istorya sa iyang Diyos Amahan. Bisan ka nato mga isuon karong nga kabuntagon, how can we not give time sa tag-iya sa atong oras? Diba? Nga inigbangon nato, that is your sweetest time of the day, kanang muduol ka sa Ginoo, magahintag oras para kaniya, makihinabig ka. Dili lang na ang prayer, dili lang na pangayo sa bisan mo sang gusto iyo pang panginahanglan, but that is your fellowship with the Lord. Mahinabi mo siya, you will pour out your heart unto the Lord, and the Lord will pour out His heart unto you. Kaningon kaya siya nga, kumuduol ta din na kaniya, dagko o katingalahan ng mga butang ipadayag niya nga na kanato, kumuduol ka to siya, pangitaon. Then ingon siya din na in John 5:30. Dili ako makahimo bisan unsa sumala sa akong gustong buhaton. Mao ni ingon si Ginoong Jesus. Nga sa daan siya diri. God in the flesh, pero dili daw siya makabuhat sa bisan unsa nga gusto niya. Maghukom ako sumala sa isulti sa Amahan kanako, busa ang akong hukom matarong kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. So he is submitting not because he is not equal in authority, he is not equal in power, but the Lord Jesus Christ, nag-ampo siya all night, nangayon siya, matupang, anyang gustong buhaton, gusto niya na na uyon, na linya, nagto sa gusto sa Diyos Amahan kay He wants to work in unity. Kaya diba, ang Trinity is a tri-unity, nag-iusa, wala dyan magsukwahi. So, manang consulting each other, kung usay angay dyan nilang buhaton, o mauni siya ang gibuhat ni Ginoong Jesus, mga isuon. And the question is, do we rely on God's guidance through prayer sa ato usab nga mga kinabuhi, or we're just buhaton na po kung usay gusto natong buhaton? Kung ay issues or problems na atong atubangon, do we spend time in prayer and asking the Lord, kung say angay na kong buhaton, aning butanga? Yes. Amen. Praise God. So, most of us, mato pa sa usa ka author sa buka, most of us kuno, kung naay problema or situation, aksyonan dayon, planuhan dayon. Labi na kuno ni mga tatay, mga tatay in the house, kung ay problema sa pamilya, gusto dayon is aksyonan dayon. Himuan dayon plano. Makadumdum ko sa kumbana. Kaya kung naagal may problema sa balay, maghinuktok, yun na siya balik isang adlaw. Kaya gahuna-huna na siya usaon po solusyon sa mga problema.
Naana din na siya plan A, na siya plan B, plan C. Di ba? Inana usually dyan ang mga tatay. Katang mga asawa is mga emotional ng ta. Nagana katang mga istorya, o Chi, pakialam ka kung ba naghinuktok ra. Pero wag ka kabalo nga ila dahil una is gadagan na di ay nga unsay giplano nila, unsay para mag-aksyonan dayon. So most of us mauna. But the best way mga isuon kung naatay issues or problems in the house nga mo rise sa atong pamilya is we consult first the Lord. Muduol ta sa kansang nga Dios nga nakakita sa tanan, na hawan tanan, even the future and the outcome sa mahimo natong desisyon. Siya ang nakakita tanan. And here gipakita sa atong passage mga isuon that Jesus Christ in all His greatness, in all His deity, in all His highness, miduol jud siya sa Dios Amahan. Wala siya matud pa nagbuhat sa iyang gusto lamang nga buhaton. He consulted the God the Father through prayer. And it's a challenge for all of us. Matud pa in the book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 7, siya salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Usahay bright na takaayo, di ba nga, nakaagi na ko ani. Kabalo na ko ani. Di ba, musalig ta sa atong kaalam, sa atong mga experiences, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ayaw paghuna-huna nga maalam ka na gayod. Ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayod, duol sa Ginoo kay iya kang tultulan. Diba? Kay ang sad pa dyan mga isuon usually happens is makalimutan konsulta sa Ginoo or wala kay intention to tell the Lord knowing nga kabalo na ko ani. But namaot gali ang outcome, wala taganay sa outcome, pasulon ang Ginoo. Diba? Mabaso ng Ginoo. Then ibalik ang pangutana sa mga in the first place na ngayon baka guidance say, nako, idaritso ko niyo baso na nangid baka nako, nakiistorya baka nako, gadas-magdasmag lang mga kaanak, nagsalig ka kay kabalo na kaani gama, mauna ni mauna na. Pero mo na muduol ka sa Dios Amahan, muduol ka ngadto sa Ginoo maisog kay panultulan kaniya sa tanan nimong buhaton. Kay matud pa in Proverbs 14:12 na ay mga butang nga nakaingunta nga husto na, pero usahay mo hatod ay kanato ngadto sa kamatayon. Muhatod nato ngadto sa kalaglagan. Muhatod nato ngadto sa mga butang nga dili di ay maayo. Kay makaingon naman ta. Kay we judge based on what our eyes na makita, di ba? We judge in our own convictions, pero ang Dios mo kinakakita sa tanan. So mailan baya ning ato mga mata? Mailan biya ning ato mga pagbati, mailan biya ta usahay ani mga experiences nga nakita nato, but the Lord cannot be deceived. He is our all-knowing God. Mo nang muduol jud ta dinha niya para mangayo ta og direksyon sa mga desisyong himuon nato sa atong mga kinabuhi. Sa maragod kung nakadumdumong sa istorya ni Joshua, na nailad sila sa mga Gibeonites sa Joshua, di ba? 9:14. Sa Joshua 9:14 na ilad sila. Yung ato mga Gibeonites na hadlok man ang mga Canaanites tanan nga nagpalipot sa ilaha pagkabalo nga gipildi na nila ang tanan nilang mga kaaway. So may Gibeonites in fear yung sila maghimong tag covenant sa ilaha, peace treaty sa ilaha. So kinahanglan magpaaron-aron ta nga dili ta silingan nila, layo ta nga lugar gikan. So nagdala sila mga daan na kay mga pan nga kanang naani mga molds, nagsuot sila guba nga mga sandal ug mga sanina, nagdala sila mga sako nga guba na kaayo, then miadto sila sa Israelites, yung sila gikan ni sa layo, tanawa na naguba na kamo mga sandal, amo mga sinina na nagisig na, ang pan nga mong gibalo na mo na, nagka-molds na kay gikan ni sa layo kay nga lugar. Then, sa gingon diri, so the Israelites examined their food but they did not consult the Lord. So gi-check ra nila base sa nakita sa ilang mga mata pero wala nila pangutan-a ang Ginoo. Unsa man nimo resulta? Giilad sila sa Gibeonites, silingan ra dai nila ang Gibeonites. Katoy ila ra daytong gihanay o giplano-plano ra. So nga isuon, mailad pa ta, masepiyat pa ta. Mari kinahanglan muduol jud ta sa Ginoo para mangaytag pakitabang sa bisan unsang desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi. Jesus showed us sa iyang gibuhat before choosing the 12, nag-spend siya the whole night para mangayong tabang sa inugiya kung sa angay niyang pilion. Ikaduha is, Jesus is showing us an example of a prayerful life.
gipakita ni Ginong Jesus unsa ang kinabuhi nga mainampuon. Lo, unsa ang kinabuhi nga mainampuon. Jesus, kung tanaw ninyo yung time dito sa kalibutan, diha sa Gospels, He modeled us many things. Nagpakita siya about humility, di ba? Katong ihugasan niya ang tiis sa imatinunan. He modeled forgiveness, katong gilansang siya sa krus, bingon siya, Diyos Aman, pasayloa sila, kaya wala sila kamasahin sa ilang ipangbuhat. Nga nagmodelo siya o baptism, nga atong miladto siya ni John the Baptist, imbalibad si John the Baptist, di ba? Nadili ko ang ngayon, bisag pagtangtang sa imong sandalyas, pero yung Ginoong Hesus kinahanglan imo ng buhaton in fulfillment sa balaod or in fulfillment sa prophecy. So nagpabautismo siya. Bisan diha sa pagpuasa, di ba? He fasted 40 days. Nagpuasa siya 40 days, which is naghimo po siya nga nag-set siya model para nato. And even in love, sa paghigugma, atong mga taong mga dautan, taong mga makasala, nagpakita ang Ginoo og gugma. That is, everything nga gibot na Ginoong Hesus nga ison sa diha nga naa pa siya is giset niya as an example, as a model, na kitaon niyang mga magtutuo ato usab nga buhaton. Amen? So dili man nato kaya, but the Holy Spirit naa kanunay niyang gipadala as a helper nga mutabang nato sa mabutang nga dili nato kayang buhaton. Mabita ng mga tao sa gawas matingala sila nga nang makabuhat ka. It's not because of yourself, it's because of the Holy Spirit living in you na naghatag nimo kagahom o kakusog nga makabuhat sa mabutang nga dili kayang buhaton sa ordinaryo nga mga tao. Amen? So nagmodel siya og ang iyang kinabuhi mga isuon. He is matupag gitawag nga master teacher. Kay he always practice what he preach. Kanunay ni ginabuhat ang unsa man ang iyang tudlo. He is our master teacher. Ug ang iyang kinabuhi is very a prayerful one. Kay he is continually in a prayer mode. Kanunay siyang nagampo. He was continually in mapadayunon siya. Kanunay. Nagampo siya kanunay. Bisan siya nag-inusara, mo ni mga account sa katong mga nag-take note, basaw niyo sa mga balay. Kung nag-inusara siya, sa iyo pa lang kuno sa kabuntagon, mubangon na siya, o bisan daghan kayo mga tao, i-dismiss niya, kay mo mapiwa, tuloy siya sa awaaw, nga dapat kay mag-ampo siya. Then even in public, kaning account kay gigamit diri katong nag-ampo siya ni Lazarus, aron mabanhaw. And then, kung mag-ampo siya sa mga pagkaon sa nga mga sila, he does it in public. And even before and after his ministry, nag-ampo siya isuon. Sugdan niya ang iyang pagministeryo, pagbanhaw sa mga patay, pag-ayos sa mga nagalatian, to drive out demons, sugdan na niya sa pag-ampo. And then at the night, tapuson niya ang iyang pagministeryo in prayer po. Diba? And he taught us about prayer. Mao po ni mga accounts na mga do's and don'ts sa mga pag-ampo. Nagtudlo po siya din kung sa ka-importante ka mahinungdanon ang pag-ampo. Nganong kinahanglan ang pag-ampo sa mga kinabuhi itudlo niya. His life, mga isuod, is kanang gitawag na to practicing a lifestyle of prayer. Kanunay sa ikinabuhi, nag-ampo siya o gibuhat na niya para iset an example para kitang tanan mahimo usab nga mainampuon sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. Kung tanaw niyo ang iyang kinabuhi before, mahimo jud nga powerful. Nahimo jud nga nindot ang dagan kay nga naman mainampuon ang atong Ginoong Hesus. Kung ikaw you consider yourself as a follower of Christ, maliwat jud ka dapat sa imong i-follow. Amen? Yes. Mahimo po kang mainampuon. Sa among GC karon sa mga nanay, everyday mag-send ko bag-o lang, kaya itong time na among GC karon kay bag-o pa magud siya, lahi siya atong GC nga namo sa Pampanga pami, nga bibo kayo. Na bisan pag itlog may hisgutan itlog sa manok na tanan chika sa among GC na dito mga unsa na pagpicturean na ano lang murag among GC dito sa Pampanga, bibo kayo kay tanan isgutan, tanan i-open, kung maglali sila silang bana, na problema siya nga i-open tanan. Then ang among GC dire, which I nasabtan ra po kay bago pa, baya po mino, mingaw, hastang kamingaw, Jod. Then, kung kisame na yung mga prayer request niya, send lang mo prayer request, and mingaw, Jod, na humana lang ng Domingo, bitaw, mingaw kayo. Then akong ibuhati ko nga, to keep this active, Lord. Kasi may hangan akong buhaton nga. Pero di man yung mingawa ni mga nanaya, busy na siguro yung panlaba. O na nga, na-send ko og memory verse and nga, i-send ko assignment na basahon nila na kapitulo sa Biblia everyday.
then mag-send sila o favorite nila nga verse ilang nabasahan, and then unsay angay iampo. So nag-send ko ana, bintahan, na-active na gamay. Dili na dyan sa totally kami nga. But ang gusto na ko mga isuon foremost nga nung nag-send ko ato is to keep our lives kanang connected kanunay sa Ginoo, nag-istorya kanunay sa Ginoo. Mag-pray ta isuon, dili man nagan ko nabasahan nga ang sa Old Testament times ang mga nanay dili kuno pareha sa mga tatay nga makasakag mga bukid aron maghalad ug magampo. And ang Ginoo nakabalo nakasabot niya na kaya naman ang mga nanay nang laba, nang hugas og plato, nagtigamo, naglimpyo sa balay nagatiman, and God meets them there. Bisag unsa kuno'y gibuhat sa mga nanay sa ilang bala, ang Ginoo makitabo jud nila. Amen? Bisag nang laba ka isuon, ang Ginoo nagtapad nimo, nagpaabot og kanus ano siya istoryahon. Instead na magbagulbul ka, dili na lang jud mahuot ni mga nabuluna ni, pero tingdagan gyapon, why don't you talk to the Lord bisag sa imong pagpanlaba? Lord, salamat sa mga labunon Ginoo na makapalit namin washing machine with dryer. Di ba? O magbigamo kag ikasumo, bago na yung bulad. Kasakit ang kilid ng kinaw ng bulad. Ay Lord, salamat sa bulad. And someday, makakauna dyan biglang mong putahin. Di ba? Take or grab that chance nga instead of grumbling or complaining, isuon himuan na siyang mga pag-ampo. Nagbasak man kadinha, nanagat man kadinha, tanan buhata, paki-istorya din sa imong Dios. Amen? And bisan kung sa kakabisi nga tao, God will meet you there. Basta imo lang siyang tawon. Basta making-istorya lang kanina kaniya. And even the apostles, mga isuon, sa diha gani nga, di ba, namatay naman sila isa. Instead of 12, nahimo silang 11, kay si Judas may traidor, nawala siya. But before sila naghimo og replacement, pabasa ninyo in Acts chapter 1, they spent time in prayer. Nag-ampo dyan sila, marag wala diya. Yan kay taas-taas mo. So sa Acts chapter 1, makita ninyo na nag-spend of time ang 11 disciples para magpili og ipuli sa ilaha. And they prayed gani sa first deacon nga ilang ipagpili in Acts chapter 6. Nagpili sila mga leaders sa church, deacons sa church. Nag-spend sila prayer and fasting para pilion kung kinsa dyan ang gusto nga ihatag o ibutang sa Ginoo. And when i-send off na nila si Paul and Barnabas para sa missionary journey, the church, the whole church, prayed. Kaya mo may nakita nilang sumbanan, gikan kang Ginoong Jesus. Nakita nila nga sa tanang desisyon sa ang ilahang master na pray. Nakita nila nga nag-set og example ang ilahang manluluwas. Ang ilang master sa tanan niyang buhaton nag-ampo siya, mao punay buhaton nato karon. Mao gibuhat sa mga disciples, apostles, atong New Testament Acts down na dayon sa Revelation mga iso nag-ampo sila kanunay. Amen? So may hagit po nato karon na if you consider the Lord Jesus Christ as your master, you should follow. Be prayerful. Amen? Magbay ng puunta, spend time with the Lord. Dahil usa ka tao bitaw nga bago siya nakabi. O same problem po na ko sa una bago pa ko. Ano man ang uban mo abot mo tulong oras mo ako. Si Pastora Minso nasulti na ako ninyo before sa deck ang hidaan na naa siya sa ubos. Hala magsugod siya alas 3 maabot mo siya alas 6 sa kadlawon. Then ako nga bago pa mahibong ano mo abot mo ina katakas. Unsa man ninyo pag-iskutan? Diba? Then at kaning tao nga bago pa po siya nakapig, ingon siya sa iyang amigo nga maopoy nahimong na instrument na makapig siya. Bro, yun sa Manila, bro, nga maabot mas taas ka yung mga pag-ampo. Bro, ako bro, siguro kay hilumon ko bro. Taas na dyan ng 3 minuto bro. Then, ako ni mo bro, I believe na share na po na ko ninyo, magkuha kag bangko, empty chair. Kada bang walay galingkod. Ibutan na atubangan nimo. Then isipa nga kanang galingkod ana na si Jesus Christ diha. Ay lang po butang yung budo. Ay lang po butang manika ha. Basta empty chair lang. Then imagine na lang na si Jesus Christ naglingkod din na rin. Closure ay paki-istorya niya. Then isulayan. And then on, bisag mga ordinary days, isa-isa niya ito ka na itong empty chair niya. May kanunay niyang ginabuhat. Wala, itong time nga nagatigulang na siya, ipaulit na siya sa Ginoo. Katong empty chair na kanunay niyang ibutang atubangan niya para mag-ampo siya. Naka-recline siya at nga murabag ito ka na nagpasabak, gaana siya. Kay gitrato to niya, mo ito'y lingkuranan ni Ginoong Jesus. Amen? So, mapu'y buhato na ito maisuon nga sa diha gani nga magisulta.
But when you dive in with the help of the Holy Spirit, dili naman dahil ka magabantay sa oras. Yes. Pero mag-ampo balik ka na, sige kang tanaw sa imong orasan. Tanaw naman kasi mong cellphone, tanaw naman kasi mong ilungab. Medyo ka kaabot o 5 minuto, so maundan dyan ka. Na, tinuod dyan na. Mag-ampo ka without distractions and himuha na siya nga as a meeting. You should be excited. Diba? Makig-meet na ka sa imong malulugo. Kini nga time, Lord, imuha dyan ni Ginoo. Makighinapit na dahil ka. Ikatulong mga iso is prayer, ipakita ni Ginoong Jesus na to, it brings success. Nagdala siya kalampusan sa tanan ni mga buhaton. Amen? Kaya daghang kayang buhaton ang pag-ampo sa imong kinabuhi. Though it will not change your situation right now, or diha-diha dayon, but it will change your heart. It will change your life. Mahimo kang active. Magdala siya kalampusan din sa imong kinabuhi. And si Ginoong Jesus mga isuon, He successfully accomplished the mission the Father sent Him. Na-accomplish niya ang mission na gipadala siya diri sa kalibutan na humana ni Ginoong Jesus. Ingon siya din na, gipadayag ko ang imong himaya diri sa kalibutan. He is talking to the Father. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. It brings success. Kay kanunay siyang nakig-istorya nga to sa Dios Amahan. Gani at the cross, lingon siya in John 19:30, it is finished. Nahumana, natapos na ang akong misyon, natapos na ang mga propesiya, natapos na ang sala kay ako nagibayran pagdupan nako diri sa cross. Amen. So natapos na ang tanan. And mga ison, I tell you na ang success para kanato bitaw nga mga anak sa Dios is different sa success or the way the world sees success. Magbalang puso, magpapastoran, mag-6 taon naman po, naagyap ko sa among balay. Nagbalang puso, kapasura sa akong kinabuhi, nagyap ko diri. Dili magkuparihaan yung dignified kay mga tao, nagdag ko mga negosyo, nagdag ko mga balay, nagdag ko mga tindahan. Maunganay tanaw sa kalibutan of success. Agree ba mo? Manitanaw nila ngayon anak ang kalampusan na akin na-establisan ng ngalan o napundar diri sa kalibutan. That is how they view them. Pero kung tanaw nimo si Ginoong Jesus mga iso, nindot ba ang nahimong kung humanly tanaw nimo, nag-anto siya, gilansang siya dito sa cross, pero miingon gihapon siya, natapos na. Nahuman ako ang misyon yung ipadala ka na ko. Dili siya nindot nga misyon, sakit siya nga misyon. Pero Jesus Christ considered it also a success. Kaya nga naman, maunay kabubuton sa Diyos, Amahan nga na kaniya. And whatever area na atas atong kinabuhi mga ison, I tell you, na malampuson ka kung naa ka sa sentro sa kabubuton sa Diyos. Bisan naara ka sa imong balay, yung kanara, housewife, radyo ko, plain housewife, radyo ko pasura. Yes, pero nag-raise up ka future generations na dagkok ang mga tao sa Diyos. Nag-raise up ka sa imong anak, imatuto nimo, idisipulo nimo na sila mga lagad sa Ginoo, nga unya sila po na ma-raise up sa anyaning sunod na mga adlaw. Yung ka-ordinary radyo ko nga tao, pastora, karpintero radyo ko, mga radyo ni Bawan, successful ka ko. Yes, if you're in the center of God's will, tanong na nimong gibuhat ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi na ngapi ka o mga tao, kung mo na gibutang na sa Ginoo sa imo. I believe na every field na diinta ang Ginoo nagbutang, and then you fulfill your mission the Lord has sent you, then you are successful. Isuon. Ayaw ka intimidate ani naa sa kalibutan nga dagko kay mga negosyo o mga balay, kay that is not the true definition of success sa mga anak sa Dios. Ang success para kanato is kita na asentro sa kabubuton sa Ginoo. You can be a teacher and then ang imong profession gigamit nimo to spread the gospel. Gigamit nimo, Lord, unsa ang imong mission ngano nga naa ko diri kay walay aksidente sa mga anak sa Dios. Tanan gihan-ay niya, tanan naa siya plano. Amen. So bisan og sales boy ra ka o sales clerk ra ka, na itumong ang Ginoo nga naa ka dinha and know your mission, fulfill your mission, and you will be successful isuon nga walay unyang igong kalipay nga ikakumpara diri sa kalibutan. Amen. Matud pa ni D.L. Moody, ingon siya din ha, nga I'd rather be able to pray than to be a great preacher. Jesus Christ never taught His disciples how to preach, but only how to pray. Na wala kuno nagtulo sa Ginoong Jesus. Ang example ng diri is to be a great preacher,
but matod pa niya mas pilingon pa kuno niya nga siya mainampuon or maayo din sa linya sa mga pag-ampo kaysa mahimong bantugan magwawali diri sa kalibutan. Kay prayer is the greatest thing or basic foundation sa imong pagpangalagad sa Ginoo Igsoon. Amen? So, kinahanglan i-develop nato ang atong prayer habits. Be strategic ba? Be intentional. Kanang ayaw kung ikapoy-kapoy. Excuse me. Kaya kini mo na itong unod, di ni siya ganahan makampo. Kanunay ning ikapoy, kanunay ning hilaay, kanunay ning katulgon, kanunay ning ganahan mo tanag TV, ganahan rin siya mag-cellphone. Kung kanay mong pauyunan, dili siya kaampo. Manang kinahanglan mag-be intentional at strategic dito. Sukla nimo ang imong kakapoy, sukla nimo imong katapulan diya sa mga pag-ampo. Maghimo kag mga estratehiya aron ikaw makaampo ka sa Ginoo. Amen. Nga ibangon nimo katami pa man jud ka ikatulog. Ayaw pag-intertina. Bangon. Kay katong giingon niya sa mga disciples, the spirit is willing but the flesh is weak. Manang wala sila makaampo. Willing ang imong spirito pero imong kalag dili. Be strategic, be intentional, so on. Mag-set kag time that works for you. So, gikan sa buntag, kung dili nimo kaya in the morning, mangita kag time, anang adlaw nga, it works for you ba? Kanang sibo nimo, ayaw na po ng bilin-bilin. Lahi po ng galain kag time, lahi po ng bilin-bilin na lang. Diba nga, nahurot na nimo tanan, dali na lang, mauna lang dyan yung oras na kulor, mauna lang dyan panahon. No, but yun ha, mag-set ka ang time, magahin dyan ka og time in your day na maka-spend ka quiet time with the Lord, na makikistorya ka sa Ginoo. Magplano dyan ka, ani oras sa Lord, mo ni oras na tunduha, mag-istorya dyan ka ani. Then, time with Scripture, before ka mag-ampo, magbasa ka sa pulong sa Ginoo, aron ma-educate ka o masangkap ka, kaya ang access sa barang Espiritu Santo nimo igsuon is ang pulong man nga store nimo sa imong kasing-kasing. So kung wala kay na store diha, wala kay magamit when you pray, wala man imong access ang barang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. So you tie scriptures, you memorize scriptures kay katabang siya sa diha nga mag-ampo ka. Then use notes of prayer requests. Mao po ni siya nitabang nako sa una atong time nga kanitong na-depress ko, then di ko ganahan mag-ampo. Kining maghimo o prayer request o notes. Tanang prayer request sa GC na mo sa una, bisag asa nga GC, dagan ka ko GC na bilungan sa lain-laing simbahan. Pagbaon ako ng prayer request is sulat na ko. Kaya ako din naman ko kabalo siya ang pusong kagalingon, kaya ka na lagi hindi na ako kasabot at mga time na depress ko. So katong mga prayer request, gimo na ko siyang notes, inigampo na ko ng mabuntag, ako itong tanang iampo. Lord, wala ko kailan yung tawanan Ginoo, pero ikaw na bahala ni Lord, panalangin siya. Antun mo, wala ko na matigli na kada prayer request, mga prayer notes na kong iampo. Later on, naghatag na ko kusog isuon. Nabasko ko, and then after praying for all of those, makapray na dahil ko, bisan o wala itong mga notes, muduol ko sa Ginoo din. Ang Ginoo ni mag-remind na ako sa mga butang akong iampo. So if you've been struggling to pray for yourself or pagsugod, pwede magsugod ka, mag-pray sa mga notes or prayer requests. Nakuha na to mga isuon. So mahimutang intentional, dili na to pasagdan kay mato pa sa survey na most kuno na dili mainampuo sila tutuko ng dali na nga naka-backslide, dali nawala sila mga pagtuo, nahulog sa pagpakasala, nagpuyo og sikreto nga kinabuhi nagbuhat og sala unworthy of Christ. Ang ilang always do nga maingon is they don't pray anymore. Kaya wala na sila mag-ampo. So kapulakan sa usa ka anak sa Dios ang dili na ka makiistorya sa imong manluluwas dinha sa imong Ginoo. So kinahanglan magahin ka kanunay panahon ug oras nga makihinapit kaniya. Amen mga igsoon, nakuha natong tanan. Ato iduko atong mga ulo mag-ampo ta. Hallelujah. Lord, we thank you, O God, sa mapagpahinumdum nga gihatag nimo kanamo karon nga kabuntagon. Salamat kayo sa imong mga pulong nga nagpapahinumdum ka namo. And Father, dili ka mapatay sa kaaway sa imong mga kasing-kasing. I pray nga itong tanan masurup sa imong kasing-kasing Ginoo. Katong tanan mo nourish sa ilang mga kalab o Diyos.
nga ini ibalik nimo Lord kadto mapaday nga matipigan magamit nila to fight bisan unsa man nga ilabay sa kaaway kanila. The devil doesn't want them to pray kay he knows he doesn't stand a chance sa mga tao o sa imong mga anak nga may nagpuon. Thank you Lord, I pray and speak blessings unto them nga sama sa among manluluwas at he is a great teacher and he is a prayerful God. Mausap among buhaton nga sa kada adlaw mahimo pud mi nga mainang puon to live in ways sama sa amo ang Dios. We thank you, O God, and I give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.